Sa video na to, papalitan natin tong stock seat ng ADB 160 RoadSync sa stock seat ng PCX 160. Medyo natitigasan din kasi ako sa upuan na to. Kailangan lang natin tanggalin tong dalawang nut na to gamit ang 10mm na socket. Kung may 10mm din kayo na T-wrench, mas okay. Ganito nga pala ang posisyon ng mga paa ko. Pag nasa bandang harap ako is okay naman. Pero pag usad ako sa bandang likod, medyo tiptoe na ako. Para sa reference nyo, ang height ko nga pala is 174 cm o 5'8". Tanggalin na natin itong dalawang nut. Maglagay lang nga pala kayo ng basahan sa taas ng gas tank cover nyo para hindi siya magasgas pagtanggal ng stock seat nyo. Ito nga pala yung mga upuan. Ito yung tinanggal nating stock seat ng ADB 160 RoadSync. Tapos sa kabila naman, ito yung pang PCX 160. Medyo mataas lang yung bandang harapan ng sa PCX. Baliktarin natin. Ito naman yung pang ADB 160 RoadSync at ito yung pang PCX 160. Ito, pinatong ko lang muna siya para ma-check if fit talaga siya. Pagka-check ko, okay naman siya. So, ikabit na natin. Reverse process lang nung kanina. Pasok lang yung dalawang screw sa butas. Tapos, lagay na natin yung nut. Pwedeng i-hand tight muna siya or gamitin yung mismong socket para maigpitan muna siya. Siguraduhin lang na maigpitan siya ng maayos. Check naman natin kung fit talaga siya or kung walang sumasayad sa fairings. Mukhang okay naman siya kaya goods na. Sa position naman ng paa ko dito sa bagong install na seat, parang same lang naman dun sa stock seat niya. Wala naman pinagbago. Medyo mas comfortable lang yung upo ko dito kasi siguro matagal ko rin gamit yung PCX 160. Tsaka medyo mas malambot siya. Kaya sanay na rin ako na ito yung gamit ko. Sana nakatulong. Follow na kayo.